Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:57 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at medyo late na naman ako ng 30 minutes. Nais ko lang po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pangharas kay Yusek Claire Castro sa Canada. Opo. Kahapon ay inumpisahan ko na o pinangako ko na i-discuss ko itong kwan. Pero marami na nagdi-discuss talaga. Marami na. Pero ay tumama naman dahil ay Independence Day. Opo, dito sa Amerika kahapon. July 4, Independence Day pala nila. Ay talakayin po natin ito kasi tuwing Independence Day, ang tinatalaki ko po ay yung freedom. Kasi nga itong mga nagharas kay Claire Castro, ang nilalaban nila ay freedom of expression. Ay talakayin po natin ito kasi nga ay hindi tinatalakay ng iba eh. Hindi. Ay ang tinatalakay ay yung tinakot o binastos, yung po ay ang hirap po, ang hirap po, yung salitang binastos, ang hirap po niyan eh. Siyempre, ay maraming degree siguro, o maraming pero hayaan na natin na yun ang alam nila, hindi ba? Yun ang gusto nilang talakayin. Karamihan kasi ay binastos daw. Ay pero sa akin iba ang tatalakayin kung yung kasi pangbabastos ay po yan depende yan sa pamantayan ng tao. Kaya mahirap pong talakayin Maari yung iba ay hindi mo lang sinagot, parang binastos na, hindi ba? Mayroon namang iba na sinagot mo, pero pabalang binastos na. O kaya pasigaw, binastos na. Kaya mahirap po Ay kahit na nga anong gawin mo, ay pwede na lang sabihin na binastos. Hindi ba? Kaya hindi yan ang i-discuss ko. Ang i-discuss ko po ay ano yung sinasabi ng Biblia patungkol dyan sa freedom o liberty o independence. Ayan po, At natutuwa ako dahil Independence Day dito kahapon o kagabi ko ito ginawa Kagabi ay tama, nag-ugma, Ngayon, pinagsabihan sa pamamagitan ng microphone at sundan pa at sa harapan pa ng pulis, mali itong sa harapan po ng pulis, ayan, ginamit nila ang freedom of expression. Yun po hindi ba? Ngayon ay isa-isahin natin ito. May megaphone po Yun lang megaphone kabaliktaran ang nangyari Pag gagamit ka ng megaphone, ikaw ay nag-a-address sa mga tao o sa crowd o maraming tao ang gusto mong kausapin. You are using a megaphone. Ayun, iisang tao lang naman, nag-megaphone pa. Ay parang wala sa hulog, hindi ba?
O, isang tao lang ang pinagsasabihan mo, nakamigapon pa, at marami pa yung nagsasalita, hindi ba? O, o wala naman ay pati nga pamimintas na andun na hindi ba? O, at saka nga pala ay samantalahin ko na. Ang alam ko, may mga patakaran dyan sa pag, paggamit ng microphone o megaphone o kaya yung public address system. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, siguro 17 years ago o 16 years ago, doon sa baryo namin, kung mayroong birthday party, ganyan, hanggang alas 10 lang Kung mayroong kang public address system, hihina na yun, ipapahina ng kagawad o hindi, yung mga barangay police. Pinupuntahan na yan. Kasi matutulog na yung mga kapitbahay mo O, hindi basta-basta ganun. Mayroon kang freedom, pero ay kung nakakabulaho na ng kapitbahay, gusto na matulog, hindi ba? Kaya hinihinaan na yun. Pinapatupad pa yun po doon sa baryo namin o doon sa bayan namin. Halos lahat ng baryo ganun Makikipista ka, makiki-birthday ka, at may sound system doon sa bahay mo, paggabi na, hihinaan na yun. Kaya dapat ito ang gawin ng mga mga mambabatas natin, na yung paggamit ng megaphone ay dictation po yan Hindi ba? Habang po, umaalis na yung tao, sinasabihan mo pa. O, ay itinututok mo pa yung sound, hindi ba? O, kahit saan siya magpunta, itututok o sinusundan, ay that is dictation po yan Opo. O yung ano bang tawag doon? Yung dictation, parang gusto niya makita na nalulungkot ka o natatakot ka. Dictation. Opo. Tinatakot ka niya o ano ba yun? Tinatakot at nagiging malungkot ka. Malungkot po Hindi ba? Ay simple, ikaw umiiwas ka na, tapos ihahabulin ka pa. O tapos nakamigapon pa. Unfair po talaga, hindi ba? Unfair. At nakikita ko yan, At doon lang ako doon lang sa paggamit ng megaphone at saka yung sinundan pa nila at marami rin sila O, baliktad nga hindi ba? Baliktad Dapat ang gumagamit ng megaphone ay yung kinokontrol mo yung crowd. Yan po o kinokontrol mo ang crowd control, kasama kasi yan o yung megaphone, pwede siguro yun. Ay kaso isang tao naman O sige, at punta na po tayo dito sa ano ba itong freedom. Hindi nila naintindihan ang freedom At ang Biblia po ay consistent, consistent po dito. Ang totoo niyan, ang tao naligaw. O ang totoo niyan, ang tao ay hindi alam kung ano yung freedom. Ang tao ay alipin ng kasalanan. Yan po ang sabi ni Kristo. Alipin Paano mong i-claim ngayon na may freedom ka? Walang freedom ang tao. Lang yan, mga gawa-gawa lang yan ng mga attorney siguro o yung ay ginagamit yan Inaabuso yung salitang freedom. O kaya panghikayat ng tao, hinihikayat yung tao para mag-alsa. Hindi ba? O,
kayo na po ang humusga, hindi ba? Yung word na independence o gusto namin ng independence, hinihikayat yung tao para mag-alsa. Alsa-masa, hindi ba? O ayan po, hindi ba? Pero ang katotohanan dyan, mayroon ba talagang freedom ang tao? Wala eh. Kasi nga, alipin siya ng kasamaan. At yan po ang sinabi ni Kristo nung tinanong siya ng mga tao, ay ang mga tao naman mga attorney naman yung nagtatanong sa kanya, mga parisiyo, attorney of the attorney yan eh. Ang tinanong sa kanya, how come you will set us free? Paano mo kaming palalayain? Because ang sabi niya kasi ay I came to set the captive free. Ay ang sabi ng mga tao ay paano mo kaming papalayain? We were never been in bondage to anyone. How come you will set us free? Ang sabi ni Jesus Christ, man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po slave of sin eh. Kaya saan yung sinasabing freedom? Simpre kung slave ka ng sin, ang gagawin mo, puro kalukuhan o puro kasalanan. Yan po. Pero kung ikaw ay na-born again, mawawala na yung pagka-slave mo. Yan po ngayon ay ito na Galatians 5:1. For it is for freedom that Jesus Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Ayan po. Ang nakasulat po ay in my own yung words ay hindi ko kabisado ito eh. Ang kabisado ko nga ay yung Gideon eh. For it is for freedom that Jesus Christ set us free. Stand firm therefore, and do not let yourselves be entangled again by the yoke of slavery. Yun nga, yung kasalanan. Gumagawa kasi ang tao ng kasalanan kasi siya ay alipin ng kasalanan. Pero kung sinit as free ka ni Jesus Christ, kinahabagan ka niya, o nakiusap ka sa kanya, o nakipagkasundo ka sa kanya, actually kasundo yan eh. Hindi ka naman palalayain eh kung hindi ka nakipagkasundo eh. Ang sino mang tao na nakipag-isa kay Kristo, yun po eh, hindi ba? Siya ay isang bago ng nilalang, hindi ba? Ang lahat ay lumipas na, narito, ang lahat ay bago na. Iyan po ang sinasabi na born again. Kaya, hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa. O mayroon ka ng wisdom, o kinahabagan ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng yung Holy Spirit. The Holy Spirit help us in our weaknesses, hindi ba? O kaya binibigyan ka ng protection. The Holy Spirit sealed us, sinilyuhan ka niya until the day of redemption. Ayan po eh. Paano ka ngayon na papasukan ng demonyo kung nakasilyado ka, hindi ba? Ayan po eh. Help us in our weakness. Sealed us until the day of judgment. Ano pa? Ay, yun pa, yung Spirit of Truth din ang tawag dyan eh. Tell us what the things to come. Hindi ba? Yun ang ginagawa ng Holy Spirit eh. Ano pa? Yung Holy Spirit ay will tell all truth. Lahat ng totoo sasabihin niya sa'yo. Kaya maniniwala ka o magtitiwala ka. Tell us all truth eh. And it is not a lie. Hindi ba? Iyon po ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya nga, nakakasigurado ka na freedom ka o may freedom ka na. Pero ito ang Romans 6:18. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Slave ka na ng righteousness. Pero pinakawalan ka na doon sa pagka-slave mo, you have been free from sin and become a slave of righteousness. 1 Corinthians 7:22. For the one who was a slave when called
to faith in the Lord is the Lord's freed man o freed person. Yung pinakawalan daw sa kasalanan, ang tawag na dyan ay Lord's free man o Lord's freed person. Pinalaya ng Panginoon ang tawag doon. Doon sa kinahabagan ng Panginoon. Pinalaya na. O pinalayan o basta ganun, no? Lord's free man. O, similarly, the one who was free when called is Christ is slave. Okay, ay ipagpalagay na ikaw ay talagang dahil naghahanap ka talaga ng katotohanan o ano ang tama o yung gusto mong mapabuti ang relationship mo sa Panginoon. Mayroong ganun na talagang hinahanap mo siya, no? Yun ang tawag doon ay noon pa ay may freedom ka na. Opo. Mayroon pong ganun na nung simula ay wala siyang ginagawa kung hindi tinitingnan niya ano ba yung kagustuhan ng Panginoon, yung will of God. Ayan po, hinahanap niya parati ay yun mga kwan din yun, may freedom din yun. Pero slave din sila ng Panginoon. Ayan po ang sinasabi diyan, ano. Ngayon itong Romans 6:22 po, ganito naman po ang ating mababasa, no? But now that you have been set free from sin and have become a slave to God, the fruit you reap leads to holiness, and the outcome is eternal life. Ayan po, ano. Ang tao kasi hindi holy pero ang Diyos ang holy. Pero mapapapunta tayo doon ay kasi nga sa Biblia po may nakasulat na be holy because your Father in heaven is holy. May nakasulat po na ganun be holy. Ngayon, inaatasan tayo na abutin natin yung holiness ng Diyos. Ayan po, no? Be holy because your Father in heaven is holy. Ayan po, ano? So, ganito rin po yan, ano? Yung free man o free from sin have become a slave to God. The fruit you reap leads to holiness, and the outcome is eternal life. Ayan po, ano? Hindi ko na ipapaliwanag yan, ano? Pero yun lang holiness, ano? Kasi po, yung mga isishare ko lang po sa inyo, ha? Yung mga tao na, halimbawa, prostitute, hindi ba? Yung prostitute ay, lahat naman tayo ay nakaranas yan na napapasama tayo sa pupunta sa mga prostitute, hindi ba? Ay ang reason kasi nila, ako po tinatanong ko po sila Mahilig po ako kasi magtanong patungkol sa buhay. Opo. Ay wala lang, ay nagkikwentuhan lang o nag-iinuman, pero ako ay tinatanong ko sila kung bakit sila ganun o bakit sila napunta ron o bakit sila yun ang ikinabubuhay nila. Ay yung iba ay kuwan naman mga prangka. Mga prangka po Karamihan sa kanila ay niloko sila. Tapos wala lang kanyang mangyari sa buhay. Ay wala na silang magawa. Total, naandun na sila. Yun ang sinasabi nila Ay pero noon ina-accept ko yun Ina-accept ko yun na oo nga ay inapis sila o niloko sila. Usually niloko po nung boyfriend nila. Pagkatapos niyan ay wala na silang ipagmalaki. Ay yun na lang ang trabaho nila. Noon ay parang okay. Pero ngayon nanabon again ako dahil nga dito be holy because your Father in heaven is holy. Ay hindi po uobra yung ganun.
kailangan ay hanapin natin ang matuwid o yung righteousness. Ayan po sinare ko lang po sa inyo yan ha. O sige. At saan na ba tayo? Dito Romans 6:22, but now hindi, tapos na yan. Ito na lang dalawa Galatians 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be free. Ayan nga tinawag tayo parang maging free. Hindi yung ganun sa magsisisigaw doon hindi free yun. Aywan ko lang kung binayaran yon o hanggang ngayon naniniwala sila na hindi kurap ang mga Duterte. Aywan ko lang kung na-brainwash talaga sila, pero palagay ko hindi kasi bakit may megaphone sila, hindi ba? Talagang naka-ready na yung ganun. May megaphone but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Yan po ang Galatians 5:13. You, my brothers and sisters, were called to be free. Ayan po ang gusto ng Diyos tayo ay free. Ay saan? Yung nga sa slavery of sin. But do not use your freedom to indulge the flesh o to entangle again with the flesh. Yung flesh kasi ay kasalanan yan hindi ba? Kasalanan yan ay dito ang tinawag ay to indulge the flesh. Makipagtunggali na naman sa yung gusto ng katawan, hindi ba? Gusto kasi ng katawan ay mayabang ka siguro, hindi ba? Mayaman, makapangyarihan, maganda, hindi ba? Matalino. Yan po ang gusto ng flesh na kabaliktaran ng gusto ng spirit. Ang spirit kasi gusto ay to be holy. Ayun po rather serve one another humbly in love. Ayun nga kailangan kung magse-serve tayo sa tao, walang halong yung kalukuhan. Kailangan in love. Yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Yun po yung kagustuhan natin talaga na makatulong, yung serve one another with love. Kasi nga love conquers all, hindi ba? Love never fails, hindi ba? If there is a knowledge it will expire, hindi ba? Yung mga knowledge natin, yung mga kayamanan natin, kagandahan natin ay nawawala din yan, hindi ba? But when love when the perfect love comes, it conquers all. Ayan po ayan. Ay ito 1 Peter 2:16, live in freedom but do not use your freedom as a cover up for evil. Live as servants of God. Ayan po. Ang dami kong verse ngayon para patunayan ko na ay ang dami talagang verse na yung freedom natin, huwag natin gamitin sa paggawa ng kasalanan. Kung binigyan na tayo ng freedom, hindi ba? Pero nga ay wala namang freedom ang tao kasi nga slave ng sin. At yan nga ang ginagawa nila siguro. Kaya ganun na lang ang ginawa nila. Hindi ba? Iisang tao nagmegapon, iisang tao hinabol-habol pa nila, sinundan-sundan pa nila, hindi ba? At pinagsasabihan pa ng kung big section nga yung ganun Big section. Gusto nila takutin, gusto nila maging yung wala lang tiwala sa sarili kasi nga sinabihan na rin na pangit atay, hindi ba? Ay natatawa na lang po ako ay iyan po kasi nga alipin ng kasalanan ang tao. Ayan, kaya aywan ko lang kung mangyari dyan, pero may balita ngayong umaga na hahanapin daw sila ng Canadian authority. Disiplinado po ang mga tao dyan. Galing na ako dyan sa British Columbia yung
may project kami diyan, yung water purification sa loob nung nag-supply kami diyan sa loob ng ah, naval base ata yun, o naval base o diyan sa British Columbia. Dalawang beses akong pumunta diyan nung nag-install at saka nung testing, preliminary testing. Naandun nga ah, yung Queen Victoria na yung kasi parati daw doon ah, yung Queen Victoria. Kaya nga tinawag na British Columbia eh. Yung parang island ba yun o Oh. Mababait ang mga tao diyan. Kakaunti pa ang tao diyan. Pero yun nga mga disiplinado. Opo. Mas pa nga doon mas kisa dito sa US, kasi dito sa US ang dami ng tao din eh. Sari-sari na eh. O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay katulad yang ganyan, hindi ba? Ay nakakuha tayo ng lesson o aral o wisdom na nanggagaling sa Panginoon. It is for freedom that Jesus Christ set us free. Do not use your freedom to entangle again with the the slavery of sin. Yan po ang nakasulat diyan. Ay malaya na ba talaga sila? Aywan ko. Bahala sila, hindi ba? Pero nga ayan ang isinir ko sa inyo para at least mayroon tayong wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.